Etong buwan nga po ng Enero ng taong 2026 po ay eto pa rin, same na mga pinag-usapan po natin kaugnay pa rin po no, sa ongoing na pagsasampa ng kaso and investigation under po dito sa mga flood control projects. And sa ngayon, una siguro dito, Prof, yung kaugnay po sa paghahain po ng BIR ng halos 50 million pesos na tax evasion kaugnay po sa isang government contractor kaugnay po sa Ghost Flood Control project. Ano po yung maaring sa ngayon o gaano po ka-telling po ito sa ngayon po, Prof? Yeah, napakagandang move yan ng government because pinapakita nila yung kanilang sinserong pagtugis sa mga taong nagnanakaw sa pera ng bayan. Well, ang taxes, obligasyon natin yan. Pag kumita tayo ng pera, meron tayong income, meron tayong property, nagbabayad tayo ng taxes. At ang nakakalungkot, hindi lang naman ngayon natin na-experience ito, even previously, marami pong mga tao na may kaya sa buhay, mataas ang kanilang sweldo, pero hindi po sila nagbabayad ng buwis. And that's a criminal offense. No? Samantalang tayo na mga ordinaryong mamamayan, pag tayo sumusweldo lamang, kinakaltas na yung taxes natin, wala tayong choice kundi bayaran ito. Pero nakakalungkot nga na may mga taong ganito na hindi nagbabayad ng buwis. Kasi iba naman yung tax evasion sa tax avoidance natin. And tax evasion is patently illegal talaga. Nagawain ng isang tao walang intensyon na magbayad ng kanyang buwis. Okay po. At doon po sa maigi din binanggit niyo po 'yan Prof, yung kaibahan po ng tax avoidance or yung sa tax evasion po. Saan po doon yung may mas mabigat po na kaparusahan po kung sakali, Prof? Ang tax avoidance is a legal means. It is allowed by law. Ang tax avoidance natin, yung mga tax deductibles natin, maraming diskusyon yan. But when you talk of tax evasion, totally, wala kang intention na bayaran ng taxes mo. Tinatakasan mo yung obligasyon mo na bayaran yung taxes mo, and this is punishable by law. This is a criminal offense. Ang tax avoidance, hindi po. It is allowed by law. Okay po. At least may idea po yung mga kababayan po natin regarding po doon sa kung ano po yung mga pwedeng kaharapin po pala noon na kaso or ano po yung mga legal pagdating po sa sabi pong usapin. So sa ngayon, gano'n rin po siguro galit po Prof, dahil eto naman ngayon isasampa yung mga kaso pero kung babalikan po ay ilang taon na po na ginagawa ito ng mga naturang government contractors po na ito na ayun, tinatahasan po itong pagbabayad po ng kanilang buwis. Yun na nga, minsan iisipin mo, napakadaya ng tadhana para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Sabi nga, hiramin natin yung kataga ng presidente na nakakahiya ang ginagawa ng mga taong ito sa ating lipunan. Umulimbat na nga sila ng perang bayan, sabihin natin, nagnakaw na sila ng pera ng bayan, at dinoble pa nila yung pagnanakaw nila by cheating the government in not paying taxes. So ito'y isang napakabigat na kasalanan hindi lang sa gobyerno kundi sa mga taong bayan na nagbabayad ng buwis nila.